Sa sarili kong tahanan, narinig ko ang aking anak na tawaging kasambahay ako sa harap mismo ng mga kaanak naming mayayaman. Ang kahihiyang iyon, ang matinding hiya, halos ikamatay ko. Walang utang na loob, kung tutuusin, sa loob ng maraming taon, ako ang naging ilaw ng tahanan. Ako ang nagbalance ng budget, ang nag-ayos ng lahat para sa kanilang kasal para sa kanila. Isa lang akong anino, nag-iisa sa pagharap sa mga bayarin, sa kanilang walang pakialam, hanggang sa araw na naramdaman kong wala na akong silbi. Umalis ako dala lang ang aking pitaka. Ngunit hindi nila alam ang huling habilin ng aking yumaong asawa ay nagbigay sa akin ng isang lihim na mana. Mahigit 25 milyong piso, protektado ng testamento na hindi nila nakita. Ang lola na akala nila ay wala ng silbi, siya na ngayon ang manghuhuli. Gusto nilang paalisin ako, patahimikin. Ngayon, hindi lang bahay ko ang babawiin ko. Babawiin ko ang aking dangal. At sila ay bibigyan ko ng isang aral na habang buhay nilang matatandaan. Kung naramdaman mo na ring tila estranghero ka sa sarili mong tahanan, mag-like at share ng video na ito. At huwag kalimutang mag-comment sa baba. Saan kayo nanonood? Ibahagi natin ang inyong mga kwento. Nakatayo ako sa harap ng salamin sa bridal boutique. Halos hindi ko makilala ang babaeng nakatingin sa akin. Ang puting lace bodice ang ganda ng pagkakalapat sa aking katawan. Ang mahabang train bumulwak sa makintab na sahig na parang ilog ng niyebe. At sa isang iglap lang, naramdaman ko ang sarili ko bilang prinsesang lagi kong pinapangarap. Naroon ang refleksyon ni Mama sa likuran ko, mainit ang kanyang mga kamay, habang inaayos ang aking belo Clara. Ang ganda mo parang eksaktong-eksakto sa pangarap mo noong bata ka pa, bulong niya. Sa kanyang boses, narinig ko ang pagmamalaki at ang bahagyang panginginig ng isang ina na malapit nang ihatid ang kanyang anak. Naalala ko ang sarili ko noon, 10 taong gulang, naglalagay ng kurtina sa balikat at idinedeklarang ikakasal ako sa isang prinsipe balang araw. Noon isa lang itong pantasya, isang kwentong bayan na binubulong ko sa mga kaibigan ko tuwing may sleepover. Ngayon, habang nakatayo ako rito sa gown na ito, gusto kong maniwala na si Javier Santos ang prinsipe na iyon. 3 taon na siya. Mula noon, hindi siya nagbago. Lagi siyang nandyan, mapagmahal, perpekto siya, ang uri ng lalaki na hinahangaan ng mga magulang ko. Hindi niya nalilimutan ang mga handaan tuwing holiday. Laging may dalang bulaklak, laging nakikipagkamay ng matatag kay Papa. Para sa kanila, siya na ang pinakamagandang mapapangasawa. Para sa akin, siya ang lalaking nangakong gagawin akong pinakamasayang babae sa mundo. Habang tinitiyak ng seamstress ang huling ayos sa laylayan, hinawakan ni Mama ang mga kamay ko. Bukas ikaw ang pinakamagandang bride sa buong Cebu, sabi niya. Nagluluha ang kanyang mga mata, tila hindi lang ang damit ang nakikita niya, kundi ang mga tao ng pag-asa na kanyang ibinuhos sa akin. Ramdam ko ang tibok ng puso ko, thump, thump, thump. Pinagdiinan ko ang aking palad sa aking dibdib. Sinabi ko sa sarili ko, ito ay pawang kagalakan lamang, ang sobrang pag-aasam para sa isang buhay na malapit nang magsimula. Habang pauwi kami, binuklat ni Mama ang listahan, ang mga bulaklak, ang cake, ang mga musikero. Lahat ay nakalista, lahat ay kumpleto. Okay na lahat, anak, sabi niya, na parang isang maestra na nagche-check ng exam paper. Ang bawat item ay may checkmark, perpekto. Pero habang dumadaan ang mga pamilyar na kalsada ng Cebu sa labas ng bintana ng kotse, may kung anong maliit na alon ng pag-aalinlangan ang gumalaw sa loob ko. Walang nasira, walang mali sa mga detalye. Nang paghahanda sa loob ng maraming buwan, ngunit parang may kulang, parang may hindi tama. Lahat ng bride, kinakabahan, di ba? Sabi ko ng malakas, sinusubukang itaboy ang kakaibang lamig na gumapang sa aking dibdib. Bukas, ito na ang pinakamasayang araw ng buhay ko. Gustong-gusto ko itong paniwalaan. Pagdating namin sa bahay, maingat kong isinabit ang gown sa loob ng aking aparador. Hinayaan kong dumampi ang malambot na seda sa aking mga daliri, isang huling pagtatagpo bago ko ito tuluyang iwanan doon, Clara, sabi ni Mama, habang tinutupi ang mga linen para sa cedar chest na nakalaan na sa akin mula pa noong bata ako.
Ang kanyang boses ay banayad. Sigurado ka na ba talaga sa buhay may asawa? Napatawa ako ng bahagya masyadong mabilis. Mama, nag-usap na kami ni Javier tungkol sa lahat ng bagay. Gusto niya ng mga anak, gusto ko rin titira kami sa apartment niya hanggang makabili tayo ng mas malaking lugar. Magiging maayos ang lahat. Tumango siya, halatang natutuwa. Pagkatapos ay naalala niya ang tungkol sa mga inihanda ni Papa ang kondo sa downtown. Nakapangalan na sa akin. Ang bagong kotse, nakahilera sa garahe. Ang ipon, nakalaan para sa simula nila. Ang ganitong uri ng kasal ito ang pinagbubulungan ng bawat pamilya sa Cebu. Alam kong binanggit niya ito ng may pagmamalaki. Ngunit habang naririnig ko ang mga ito, nang malakas may kung anong humigpit sa aking sikmura mama, sabi ko, umupo sa gilid ng kama. Hindi ko na kailangan ang mga iyon. Tumingin ako sa kanya, ang mahalaga ay mahal namin. Bumalik ako sa aking silid, dala-dala ang mahiwagang gown na nakasabit. Hawak ko ito, hinahayaan ang seda na dumampi sa aking mga daliri, huling paghawak bago ang malaking araw. Nang makita ako ni Mama, huminto siya sa pagtitiklop ng mga kumot. Ang kanyang tingin tila may malalim siyang gustong itanong. Clara, simulan niya, ang boses ay malambot, tulad ng paborito kong custard. Sigurado ka na ba talaga, sa lahat ng ito? Napatawa ako, mas mabilis kaysa sa nararapat. Mama, syempre naman si Javier, at ako pinag-usapan na namin lahat. Gusto niya ng mga anak. Gusto ko rin, magiging maayos lang ang lahat. Dinama ko ang mga salita. Bawat isa ay isang maliit na bato na inilalagay ko sa pader ng aking pagdududa. Ngumiti si Mama, ang mga mata niya ay kumislap. Pagkatapos, tulad ng dati, naalala niya ang mga bagay na inihanda ni Papa, ang kondo sa sentro ng lungsod, na nakapangalan na sa akin, ang bagong sasakyan, naghihintay sa garahe, ang perang nakalaan para sa aming simula ang aming hinaharap. Alam kong gusto niyang iparamdam sa akin ang seguridad. Ang lahat ng ito ang pinapangarap ng bawat pamilya sa Cebu. Alam kong proud siya, ngunit sa bawat salitang naririnig ko tungkol sa mga ari-arian, sa pera may kakaibang hapdi ang gumapang sa aking sikmura. May kumurot, Mama, sabi ko, naupo sa gilid ng aking kama. Ang gown ay nasa kandungan ko. Hindi na mahalaga ang mga iyan sa akin ngayon. Tumingin ako sa kanya, pilit na hinahanap ang tunay na koneksyon sa kanyang mga mata. Ang mahalaga lang talaga ay kami ni Javier. Ang pagmamahalan namin. Ang mga salitang iyon, lumabas sila ng natural. Ngunit pagkalabas na pagkalabas, isang anino ng pag-aalinlangan ang sumilay. Nagsimula akong maalala. Ang mga maliliit na bagay. Ang mga hindi pagkakaintindihan. Ang mga tanong na tila hindi tumatama. Nang makauwi ako, at habang isinasabit ko ang mamahaling gown isang alaala, ang biglang sumulpot. Mga alaala na kanina ko lang ay pilit na isinasantabi. Ang mga maliliit na bagay. Ang mga piraso ng puzzle na hindi magkasya. Bakit nga ba hindi ko ito napansin noon? Naalala ko ang mga tawag ko sa kanya. Minsan ilang oras bago siya sumagot. Busy-busy lang ako, mahal. Sabi niya, madalas sobrang busy. At yung phone niya. Kapag papalapit ako, bigla na lang itong isinisingit sa bulsa niya. Ang bilis, parang may tinatago. Tapos yung mga gabi kasama ang barkada, lagi raw silang nagkikita-kita. Normal lang yan, Clara, sabi ni Mama noon. Pero parang may mas malalim pa sa likod ng mga pagtitipon na yon. Parang hindi lang basta barkada. At ang pinaka nakakainis sa lahat, ang sinasabi niyang, mahal kita o. Mas tamang sabihin, ang hindi niya pagsasabi nito ng kusa. Laging pagkatapos kong magsabi, laging sagot. Hindi kailanman unang lumabas sa bibig niya. Kung hindi, ngingiti lang siya at tatawagin akong aking liwanag. Siguro akala niya sapat na ang mga pet names na yon, nakapalit na yon ng tunay na mga salita. Napailing ako, tinatapik ang sarili kong noo. Clara, ano ka ba? Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Bakit ko ba pinapahirapan ang sarili ko? Kung hindi siya mahalaga, bakit siya magpro-propose? Bakit niya aayusin ang kasal na ito? Bakit siya makikipag-promise sa harap ng Diyos at ng lahat ng mga kaibigan namin bukas? Pero yung kakaibang kaba sa dibdib ko, hindi pa rin nawawala. Para bang maliit na ibon na walang tigil sa pagpagaspas. Siguro normal lang to. Sabi ko sa sarili ko. Sabi ko ng malakas para marinig ko. Siguro ang mga kamay na nanginginig,
Ang mga gabing walang tulog, ang sakit sa tiyan, lahat. Yan parte ng tradisyon, lahat yan parte ng pagiging bride. Pagkatapos ng tawag ni Javier, hindi ako mapakali. Ang boses niya ang lambing na iyon. Gusto ko siyang makita, gusto kong maramdaman muli ang saya na bumubuhos sa akin. Mama, saglit lang ha. Pupuntahan ko lang si Javier, sabi ko, habang isinusuot ang aking light jacket, ang simoy ng Cebu sa gabi mabango, may halong sampagita at alat mula sa baybayin. Naglakad ako, mabilis ang hakbang, ang takong ko'y lumilikha ng ritmong hindi ko pa naririnig noon. Sa parke, bumati ang mga kapitbahay. Nag-wave ako, nakangiti na parang pinakamasayang babae sa mundo. Nang makalapit ako sa building niya, ang pamilyar na building, nakita ko pa ang pusa na natutulog sa bintana sa ibaba. Umakyat ako sa hagdan, 2 baitang bawat hakbang, bumibilis ang tibok ng puso ko. Hindi dahil sa kaba, kundi sa pananabik. Nang aking iaangat ang kamay para kumatok, narinig ko ang boses niya nang gagaling sa manipis na kahoy na pinto. Mama, huwag na po kayong mag-alala. Maayos ang lahat, nanigas ako. Ang tono niya kalmado, tiyak. Parang noong kinukumbinsin niya ang isang kliyente. Sumagot ang mama niya, nanginginig ang boses. Javier, sigurado ka ba diyan, tungkol kay Clara? Hinintay ko ang kanyang mabilis na pagtutol, ang kanyang pagdedeklara ng pag-ibig. Ngunit isang mababang tawa lang ang narinig ko, mama. Ilang beses ko na pong sinabi si Clara, parang kapatid ko lang po yan. Sanay na lang ako sa kanya sa mga taong tumabait siyang bata. Ang salitang kapatid parang kutsilyong tumarak sa dibdib ko. Pero nanatili akong nakatayo, nagbabaka sakali na magkakamali siya ng sinabi. Pero mahal mo ba siya? Tanong muli ng mama niya. Natigilan ako sa tawa niya, isang tawa na nagpalamig sa aking dugo. Pag-ibig, mama, para yan sa mga kwentong bayan. Sa totoong buhay, kailangan gamitin ang isip. Nakita niyo na ba ang mga binibigay ng pamilya niya? Yung kondo, yung sasakyan, yung pera, pati ang koneksyon ng tatay niya sa City Hall. Walang kapantay. Ang kasal na ito, para sa seguridad, hindi para sa romansa. Parang gumuho ang mundo ko. Ang handrail ay tumagos sa aking palad nang humawak ako para hindi matumba. Bawat ngiti, bawat pangako, lahat, parang basag na salamin. Narinig ko ang boses ng tatay niya, kalmado at pumapayag. Magiging mabuting asawa siya. Magalang, kagalang-galang mula sa magandang pamilya. Tama ang pinili mo. At pagkatapos ang mga salita ni Javier ang tuluyang sumira sa akin. At saka, nandito na si Samantha Reyes. Naalala mo siya, ma, nagkasama kami dati. Sa kanya, pwede akong magkaroon ng matinding damdamin. Kay Clara, seguridad lang. Samantha ang pangalang iyon ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Magkikita kami bukas ng umaga, ma, bago ang kasal, bulong niya, para lang ayusin ang mga dapat ayusin sa aming dalawa. Sapat na yon. Mga salitang binitiwan niya na parang wala lang. Kapatid, seguridad, Samantha. Parang mga martilyong bumabagsak sa ulo ko, nabaluktot ang hawak kong handrail. Ang bakal ay tumatagos sa aking palad. Nagpupumiglas ako na huwag bumagsak, pero ang totoo, nasa sahig na ang lahat ng pinanghahawakan ko. Ang bawat ngiti niya, ang bawat bulong na narinig ko noong una, ang bawat haplos niya sa aking buhok, lahat. Parang murang salamin, nagkalat sa sahig, basag, hindi na mabubuo pa. Ang boses ng tatay niya, pumapayag pa sa plano nilang yan, at si Samantha ang pangalang iyon nakadurog sa natitirang lakas ko, magkikita kami bukas bago ang kasal. Sapat na hindi na nag-isip ang katawan ko, kumilos lang ito. Ang mga takong ko, itumatagaktak ng masyadong malakas sa hagdanan habang tumatakas ako pababa. Ang paningin ko ilumalabo dahil sa luha. Ang hininga ko paunti-unti. 3 taon. 3 taon akong naniwala. 3 taon akong nagtayo ng mga pangarap sa buhangin. Kapatid, sabi niya, seguridad, Samantha. Ang mga salitang iyon ay parang mga pangil na kumakagat sa aking isipan. Pagdating ko sa labas, sa malamig na hangin ng gabi, alam ko na ang katotohanan ay nakatatak na sa akin. Hindi ako minahal ni Javier. Hindi kahit minsan. Ang bawat sandali namin, puro palabas lang. Isang nakalkulang palabas, at ang fairy tale ko natapos ito sa tapat mismo ng pintuan niya. Nawalan na ako ng malay kung paano ako nakauwi. Isang saglit,
Nandoon ako sa tapat ng pinto niya, nadudurog. Ang susunod nakakasalampak na ako sa aking silid. Ang maliwanag na glow ng aking wedding gown mula sa nakabukas na aparador ay tila isang malupit na paalala ng kung ano dapat ang mangyayari bukas. Tinawag ako ni Mama Clara. Ayos ka lang ba? Ang boses niya puno ng pag-aalala. Pilit akong ngumiti. Pagod lang po ako, Ma, sabi ko, at mabilis na lumusot bago pa niya makita ang nanginginig kong mga kamay. Ang bahay ay tahimik, ngunit sa loob ko nagngangalit ang bagyo. Nasa aking silid, ako ang silid kung saan ako lumaki. Ang katahimikan ng bahay ay tila mas malakas pa kaysa sa ingay sa labas. Ngunit sa loob ko isang unos, nakahiga ako sa aking kama, nakatitig sa kisame. Bawat sandali ng nakalipas na 3 taon, naglalaro sa aking isipan. Malupit. Nasaan na ang Javier na minahal ko, ang taong kilala ko o kilala ko ba talaga siya? Ang bilis ng pagpapakilala niya sa akin sa mga magulang niya noon. Masyadong mabilis. Ito ba ay pagmamahal o estratehiya? Ang mga tanong niya tungkol sa trabaho ni Papa. Ang kanyang pagkausyoso sa titulo ng kondo, sa bank account, sa sasakyan. Ang pagiwas niya na unang magsabi ng mahal kita. Pinapakain ko ba siya ng mga salita at siya naman ay paulit-ulit na lang? Ang kanyang mga ngiti na kapag inisip ko ngayon, parang peke? Paano ako naging ganito kabobo? Gumawa ako ng mga kastilyo sa buhangin, sigurado na gawa ito sa matibay na bato. Bumangon ako, naglakad patungo sa aparador, hinawakan ko ang tela ng gown, naramdaman ko ang lamig nito. Sa harap ng salamin, nakita ko ang sarili ko, maputla. May namamaga ang mga mata, nanginginig ang labi, mukha akong multo. Ngunit sa likod ng pagkawasak na yon may kumislap. Isang matigas na mitya na bumubulong na mas mahalaga ako kaysa sa isang kasunduang ginawa sa dilim. Bumalik ako sa kama. May 2 pagpipilian, manahimik magpakasal, iligtas ang dangal ng pamilya. Ang mga bisita ay magkukunwaring masaya. Ang mga litrato, maganda. Ang mga magulang ko matatag sa lipunan. Ngunit ako, alam ko ang katotohanan. Ang lalaking katabi ko, isang negosyante. Isang manlalaro, isang nagsabi na ako ikapatid lang o umalis. Wasakin ang puso ng mga magulang ko. Sirain ang mga buwan ng paghahanda. Ikahiya ang pangalang Mitchell sa buong Cebu. Malapit ng mag-2:00 ng hating gabi. Bumangon ako ulit, kumuha ng maliit na bag. Ilang damit lang. Ang aking pasaporte. Ang pera na inilaan ko para sa aming honeymoon, isang piraso ng papel. Sinulat ko ang mga salitang pinakamahirap isulat. Mama, Papa, patawarin niyo ako. Hindi ko maipaliwanag lahat ngayon, pero hindi ko kaya itong kasal na ito. Mahal ko kayo, Clara. Nang sumikat ang araw, nilagay ko ang sulat sa ibabaw ng unan ko. Tumayo ako sandali sa may pinto ng aking silid bata, ang puso ko idurog na durog. Ngunit sa ilalim ng lahat ng yon may lumalakas na lakas. Hindi ko kayang pakasalan si Javier Santos at hindi ko gagawin. Dumating ako sa Manila, nadala lang ang isang maliit na bag. Lahat ng alam ko naiwan ko sa Cebu. Ang pamilya ko, ang buhay na akala ko ay akin na. Dito, ako ay isang estranghero, nangangapa sa bawat hakbang, naghanap ako ng trabaho, kahit ano. Kailangan kong mabuhay, kailangan kong patunayan sa sarili ko at sa kanila na kaya ko. May mga pagkakataon na halos sumuko na ako. Ang mga salitang walang karanasan, hindi kwalipikado tumatagos sa akin. Para akong naglalakad sa gitna ng bagyo ng walang payong. Samantala, alam kong sa Cebu gulo, ang balita, ang kasal na hindi natuloy, ang pagkawala ko, nakakahiya. Hiya. Ang salitang iyon ay parang lason na kumakalat. Narinig ko mula kay Hana, umiiyak si Mama. Si Papa naman, hindi raw siya mapakali. Sinabi raw niya, siguradong may dahilan ng anak ko. Napaluha ako noon. Alam kong nahihirapan sila. Napakasakit isipin na ako ang dahilan. Pero habang lumilipas ang mga araw dito sa Manila, may kakaibang lakas na nabubuo sa akin. Oo, may iskandalo. Oo, may kahihiyan. Pero hindi ito ang katapusan ng lahat. Mas mabuti pa to kaysa sa mabuhay sa isang kasinungalingan. Mas mabuti pa to kaysa sa maging asawa ng isang taong hindi ako mahal. Nagpatuloy lang ako, nag-apply, naghintay.
May mga araw na malungkot. May mga araw na gusto ko na lang umiyak. Ngunit hindi ako tumigil. Kailangan kong lumaban. Kailangan kong bumangon. At sa bawat pagsubok, sa bawat pagtanggi, mas tumitibay ako. Mas nakikilala ko ang sarili ko, ang tunay na Clara. Hindi ang Clara na pangarap ng iba, kundi ang Clara na handang lumaban para sa kanyang sarili. Ang Clara na nagsisimula palang bumangon. Lumipas ang 3 buwan. 3 buwan ng pagtatrabaho, pagpupuyat at pag-aalala. Sa wakas, nahanap ko ang sarili ko isang trabaho sa isang marketing firm sa sentro ng Manila. Hindi madali. Sa bawat araw, kinakabahan ako na baka mabuking ako. Na malalaman nilang isa lang akong impostor. Ngunit unti-unti nawala ang takot na palitan ng kaunting kumpiyansa. Isang umaga, habang nagkakape ako sa aking maliit na cubicle, tumunog ang intercom ng receptionist Clara. May naghahanap sa iyo, isang Javier Santos. Nanigas ako, si Javier dito. Paanong nalaman niya? Napansin siguro ang pagkabigla ko. Lumabas ako sa hallway at naroon siya, nakaputing rosas, ang paborito ko. Pero ang mga mata niya puno ng pag-aalinlangan. Clara, bulong niya, kailangan kitang makausap. Naglakad kami, papunta sa isang maliit na conference room. Parang isang eksena mula sa nakaraan. Naging tanga ako, sabi niya, ang boses ay puno ng pagsisisi. Akala ko ang kasal ay tungkol sa seguridad lang. Pero nang iwan mo ako, nalaman ko ang nawala sa akin. Mahal kita, Clara. Totoo, tumingin ako sa kanya. Wala na ang dating galit. Wala na ang dating sakit. Tanging pagod na lang. Tigilan mo na. Javier, boses ko ay kalmado. Ngunit matatag. Narinig ko ang lahat. Ang usapan niyo ng mama mo, ang sinabi mo kay Samantha. Yung pagtawa mo nung tinanong ka kung mahal mo ako. Nawala ang kulay sa mukha niya. Narinig mo yon? Oo. At sa tingin mo maniniwala pa ako sa mga salita mo ngayon. Nabigla kang nagmamahal, nang iwanan na kita, hindi. Javier, hindi mo ako nawala dahil nagkamali ka. Nawala ako dahil hindi mo ako nakita. Hindi bilang tao, kundi bilang isang investment. Tumingin ako sa kanya ng diretsyo. Mas mahalaga ako dyan, tumahimik siya. Sa pagitan namin, ang tanging maririnig ay ang ugong ng aircon. Nakita ko sa kanyang mga mata ang isang tao na maliit. Walang magawa. Pagkatapos ng linggong iyon, nakakape kami ni Ramon, ang kasamahan ko sa marketing team. Wala siyang dalang bulaklak, wala ring malalaking salita. Tinanong niya lang kung kumusta ang presentation ko. Nakikinig siya kapag nagrereklamo ako sa deadlines. Tumatawa siya sa mga biro kong kinakabahan. Walang maskara, walang tinatago, tanging katapatan lang. Habang naglalakad kami pabalik sa opisina, alam ko na, ang nakaraan hindi na ito ang may hawak sa akin. Isang taon ang lumipas, isang taon ng pagbangon, pag-aayos ng sarili. Sa wakas, bumalik ako sa Cebu, para sa birthday ni Mama. Hindi ko alam kung ano ang aasahan, ngunit alam kong kailangan kong gawin ito. Nang bumaba ako sa tren, nakita ko sila. Nakatayo roon, naghihintay si Mama, agad akong niyakap. Ang mahigpit na yakap na halos hindi na ako makahinga. Tila natatakot siyang baka mawala ako ulit. Si Papa, hinawakan ako ng mas matagal kaysa dati. Hindi siya nagsalita. Ngunit naintindihan ko. May mga sugat pa rin, pero naghilom na. Nagpatawaran na kami. Ang pagtitipon maliit lang, mga kamag-anak, ilang matatandang kapitbahay. Nakikita ko ang kanilang mga mata, ang pagtataka, ang tsismis. Ngunit hindi na ito tumatagos sa akin. Hindi na ako ang babaeng takot sa sasabihin ng iba. Ang mga bulong-bulungan noon ngayon, tila walang tinig. Nakatayo ako roon, kasama ang aking mga magulang na may kakaibang dangal. Kinabukasan, sa isang maliit na coffee shop nakita ko sila. Si Javier, kasama si Samantha Reyes. May singsing na sa daliri niya. Nakangiti sila, tila masaya, tila payapa, napatitig ako sandali, nakita niya ako, nagtama ang aming mga mata, may kislap ng tensyon. Ngunit pagkatapos, isang simpleng nangiti lang, Clara. Sabi niya, kalmado Samantha, asawa ko. Nag-abot siya ng kamay, nakipagkamay ako. Congratulations, sabi ko, sana nga ay maging masaya kayo. Hindi pilit ang bigat na dati, inararamdaman ko na wala na. Wala na ang pait, wala na ang galit,
tanging pagtanggap na lang, ang lahat ng nangyari tapos na isang pahina na nakabukas, hindi na ito ang nagdidikta sa akin. Paglabas ko ng cafe, sa sikat ng araw ng Cebu, mas magaan ang pakiramdam ko. Bumalik ako sa Manila, sa aking buhay, sa aking apartment, kasama si Ramon. Ang aming pagmamahalan, simple, totoo, walang pilitan, walang pagpapanggap. Nasa bintana ako ng aking apartment, nakatingin sa mga ilaw ng syudad. Ang dating takot na palitan na ng kapayapaan, ang babaeng tumakas mula sa Cebu noon. Ibang-iba na ngayon, hindi na siya tumatakas, tumakbo siya patungo sa kalayaan, patungo sa katotohanan, patungo sa kung sino siya talaga nang dumating. Ang tren sa Manila, naramdaman ko ang pamilyar na yakap ng syudad. Hindi na ito nakakatakot. Ito na ang aking tahanan. Ang bahay na ito, ang trabaho ko, ang mga kaibigan ko dito. Lahat ito, akin. Hindi dahil sa mana. Hindi dahil sa pamilya, kundi dahil sa aking sariling pagsisikap. Ang pagtakas ko mula sa Cebu noon, hindi ito pagtakas sa responsibilidad. Ito ay pagtakbo patungo sa kalayaan, patungo sa pagiging totoo. Ang dating bride na tumakbo, siya ang nagbigay daan sa babaeng ito, ang babaeng may sariling plano. Ang babaeng alam na ang kanyang kinabukasan ay siya na mismo ang susulat. At sa wakas may kapayapaan na totoo.